Sibak na sa pwesto ang 10 pulis Angono na umano'y nangikil, nagplanta ng droga at pinwersa ang isang criminology student na umaming drug supplier. Aray Kwento ng ko. biktima, 2 beses raw siyang hinulitap ng parehong mga pulis. Pinipilit po nila ako na ako raw po yung nagbibigay ng droga. Habang tinatanggi ko po yung paratang nila, paulit-ulit po nila akong tinasaktan. Hanggang sa dumating sa punto na susuputan na po yung ulo ko. Kaya napilit po akong Restrict na muna sila dito within premises ng PPO. So yan yung initial muna namin na action. And then the parallel investigation will be conducted immediately. Pa yung dapat na magtanggol o protekta sa mga civilian, sila pang nanguna para sa ganun gumawa ng paglabag sa batas. So nakakalungkot isipin mga bossing, no? Imbis na protektahan, kinikilan pa. Aray ko. Itong kawawang civilian. Yan, ito na nagdulot ng trauma mga bossing. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Ayan, for today's video mga bossing, ang topic pala natin ngayon na walang iba kundi dito sa mga polis na hindi umano mga bossing nangikil at nang hold up dito sa isang estudyanteng police criminology mga bossing, no? What? Tayo dyan, boss. Pumilis dapat ang protekta sa mga civilian, pero police din mismo ang gumagawa ng krimen. Pa, nakakalungkot isipin dito nangyayari sa Pinas to mga bossing. So, bago natin umpisa ng panonood ng video mga boss, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay inimbitahan kayong mag-subscribe. Huwag mong subukan. Click nyo naman po yung subscribe button lang natin mga bossing, sa ganun ay naging updated po tayo sa ating video. At wag kakalimutan mag-comment, like, share, para sa ganun pag nakita ko ang iyong comment, pwede ko kayong shoutout sa ating next video. So ano pang hinihintay natin mga bossing? Umpisa natin ang panonood. Let's go! Sibak na sa pwesto ang 10 pulis Angono na umano'y nangikil, nagplanta ng droga at pinwersa ang isang criminology student na umaming drug supplier. Kwento ng biktima, 2 beses na raw siyang hinulidap ng parehong mga pulis. May report si June Veneracion. sariling yung hinahangaan ko po na polis, ganito pala gagawin sa amin. Tinitingala ni Nestor Macabenta Jr. ang mga pulis kaya nag-aaral siya ng criminology. Pero di niya inakala na ang mismong mga hinahangaan niya ang mga abuso sa kanya. Nangyari yan noong November 10, 2025 nang arestuhin ng mga miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Angono Police ang 2 magkaangkas sa motorsiklo sa barangay San Isidro sa Angono, Rizal. Sangkot umano sila sa droga. Matapos ang ilang sandali, hinarang din si Macabenta na nakamotorsiklo rin. Pinilit umano siyang pinaamin na siya ang supplier ng droga ng magkaangkas na naunang hinuli. Pinipilit po nila ako na ako raw po yung nagbibigay ng droga. Habang tinatanggi ko po yung paratang nila, paulit-ulit po nila akong tinasaktan. Hanggang sa dumating sa punto na susuputan na po yung ulo ko. Kaya napilit po akong aminin. Kinuha pa raw ang gintong singsig ni Macabenta na bigay pa man din ng kanyang ina. Hiningan din siya ng 50,000 piso para di tuluyang kasuhan. Pero kahit ipinadala na ng kanyang kapatid ang pera sa e-wallet ng pulis, ikinulong pa rin si Macabenta. Pinicturean po nila yung resibo ng tsaka po nila dinelete. Tsaka po pinakita nila sa akin na wala raw po nag-send ng pera. Tapos pinakita rin po nila sa kasama nila sa loob po ng opisina. Oh, walang nag-send ng pera. Wala yung 50 mil hinihingin namin, ikulong na yan. Yung isang pulis po, nag-aayos na po ng droga. Nag-uusap-usap po sila. Okay, Nestor, may makabenta. Ilan ikakarga natin dito? Pinakawalan siya nitong nakarang buwan matapos ibasura ng piskalya ang reklamong isinampa ng mga pulis. Gayunman, bihag pa rin siya ng trauma na idinulot ng ginawa sa kanya ng mga pulis. Takot na rin po ako lumabas ng bahay eh. May makita lang po akong pulis na masalubong sa kalsada. Halos ayoko na pong tumuloy. Pangalawang beses na raw na biktima ng hulidap si Nestor Macabenta Jr.
Kung sino raw ang mga humuli sa kanya noong 2024 ay siya ring nasa likod ng iligal na pag-aresto sa kanya noong nakaraang taon. Madalas umano siyang targetin dahil inamin niyang nasangkot sa droga ang kanyang ama. Kasi nung unang hinuli po yan, nung November 1 din po, 2024, pinalabas po nila yung kapatid ko nung nag-areglo po yung tatay ko ng 100,000. Gusto ko lang po talagang mag-aral kasi ayun po yung pinangako po kay mama na lagi niya sinasabi sa akin bago pa siya mamatay na, "Nak, mag-aral ka kasi ayun na lang yung papamana namin sa'yo. Alam mo naman yung trabaho ng tatay mo, wag ka nang gumaya." Inireklamo na ni Macabenta ang 10 pulis sa Ngono. Naka-restrict na muna sila dito within premises ng PPO. So yan yung initial muna namin na action. And then the parallel investigation will be conducted immediately. Pagtitiyak ng NAPOLCOM, hindi nila ito palalampasin. The National Police Commission means business. We will put a stop to it. And we will teach these policemen the word accountability. We will teach these policemen the word justice. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng mga inakusahang pulis. So yun na mga bossing, dito na natin natatapos ang panood ng video. Bali, reaction lang natin dito mga bossing, no? Kung sino pa yung dapat na magtanggol o promotekta sa mga civilian, sila pang nanguna para sa ganun gumawa ng paglabag sa batas. So nakakalungkot isipin mga bossing, no? Imbis na protektahan kinikilam pa at hinold up itong ating kawawang civilian. Yan, tuloy nagdulot ng trauma mga bossing. So, yun, ingat-ingat na lang sa atin mga bossing, no? Kung may tinanim mo yun sa inyong droga, huwag kayo basta-bastang papayag na gawin din sa inyo to. Doble ingat na lang sa mga ganitong klaseng modus ng mga pulisya. Shoutout nga pala niya kay DLG Remulla, John Bericulla, nagsasabing wala na daw krimen sa Pinas, at kay Claire Castro, tignan niyo ito, naglalaganap na pang mga bossing, no? Itong mga ganitong klaseng krimen. So sabi niya wala na daw matino na daw lahat ng pulis, wala na nagagawa ng kalokohan So ayan, no. Yan ba yung sinasabi nilang walang kalokohan? So yun na mga bossing, dito natin natatapos sa panood ng video. Para kung nagustuhan niyo ito mga bossing, muli imbitahan ko mag-subscribe mga boss. Click na yung subscribe button and hit the notification bell sa ganun maging updated po tayo. So, ano lang mga bossing, have a nice day and peace yo.